tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Lerma, 30 years old at tambalanista since 2018. Dati nakikinig lang ako habang pinakikinggan kayo ng office mate ko sa kabilang mesa. Ngayon lumipat na ako ng bagong trabaho, parang hindi na buo ang araw ko kapag hindi ako nakapakinig sa inyo kaya itinuloy ko na ang bisyo. Hindi ko na malayan, certified tambalanista na pala ako. Sumulat ako para humingi sa inyo ng payo. Lumaki ako sa hirap. Alam niyo yung trending dati na paano mo na-realize na hirap ka nung bata ka? Dinaanan ko lahat yun. Nag-ulam ng noodles na maraming tubig para magkasya sa aming lahat. Same diskarte sa corned beef, may sabaw para dumami. Nakinood ng TV sa bintana ng kapitbahay. Walang kumpletong set ng Crayola nung nag-aaral pa. Naranasan ko lahat yan at marahil, yun ang dahilan kung bakit natuto akong magsikap. Pangarap ko na mabigyan ng mas komportabling buhay ang magiging mga anak ko. Nakatapos ako ng kolehiyo at masigasig na nagtrabaho. Paano yung masigasig magtrabaho? Bida-bida ganon. Kasi gusto namin maging masigasig din. Lagi ako napopromote kasi pinagbubuti ko talaga. Kapag pakiramdam ko hanggang doon na lang ang career ko at wala nang itataas ang posisyon ko, lumilipat ako sa mas magandang kumpanya kung saan pwede pa akong mag-grow. Ito yung dahilan, partner, kung bakit minsan ayaw namin kumuha ng mga masyadong magagaling kasi alam namin iiwan lang kami. Kaya kung tinanggap ka dito, malamang konti lang galing mo. Charot! Mahirap mataob. Hindi, may ganun kasi, alam mo, parang pagka nag-iisip ka kung sino tatanggapin mo ba yung sobrang, parang minsan ayaw mong tanggapin yung sobrang magaling. Kasi natatakot ka na, katulad nito. Diba? Yung laging nag-iisip na, paano pa ba ako mag-grow? Paano pa ba ako uunlad? Yung masigasig. Kasi yung mindset niya. Correct. Wala lang. Anyways. So, yun. So, yun yung kanyang feeling. Sabi niya, kapag feeling niya hanggang doon na lang ang karir ko at wala nang itataas ang posisyon, lumilipat ako sa mas magandang kumpanya kung saan pwede pa akong mag-grow. Kabaliktaran ng mister ko. 2 na ang anak namin pero kung ano yung kumpanya niya nung mag-boyfriend pa lang kami, yun pa din hanggang ngayon. Hindi pa siya napopromote. Yung sweldo niya tumataas lang kapag may across the board increase na anunsyo ng gobyerno. O so may problema ka ba doon, girl? May problema ba tayo dyan, girl? Nakakapanakit ka ng damdamin. May nasasagasaan ka. Maraming nasasagasaan. Ano ulit sabi niya? Sabi niya, ganito. Kasi siya, 'di ba, pagka nakita niya na wala nang growth dun sa company, maalis, 'di ba? Ikaw pala yung empleyadong dapat hindi wala kang loyalty. Puro ka pera. Nagalit. Kumpara daw dyan sa kanya, ulitin ko kumpara dun sa asawa ko, na mag-boyfriend pa lang kami, yun pa din hanggang ngayon. Hindi pa siya napopromote. Yung sweldo niya, tumataas lang kapag may across the board increase na anunsyo ang gobyerno. May problema ba tayo dyan, girl? Ang malungkot, kontento na siya doon. Wala man lang siyang drive to earn higher para naman mas umangat ang buhay namin. Samantalang ako, maliban sa full-time job, may side jobs pa. Pagdating sa mga gawaing bahay, ako pa din ang punong abala. Pakiramdam ko, ako na lang lahat. Tambalan ang dami kong pangarap para sa pamilya ko.
unti-unti ko naman nang natutupad. May sarili na kaming bahay, nag-aaral yung mga anak namin sa maayos na eskwelahan, nakakapag-travel taon-taon, pero napapagod na ako tambalan. Parang ako na lang lagi ang nagpupursige. Yung asawa ko steady lang, wala masyadong effort. Tambalan, may magagawa pa ba ako sa sitwasyon ko ngayon? Salamat sa inyong pangmalakasang payo. Ang inyong tambalanista, Lerma. Hi, Lerma. Yan talaga yung medyo mahirap kapag may kapartner ka na overachiever. In Tagalog, OA si ate. Charot. May problema ba tayo? May problema ba tayo sa yearly increase na inanunsyo lang ng gobyerno? May problema ba tayo doon, ate? May malaki din. May minsan nga, di ba may 30 pesos na increase? May problema ba tayo doon? At least may increase. Charot. At least meron. Okay, una, walang masama sa pagiging overachiever. Sa pagiging achiever. Siguro masama kapag naging over. Yung mga tipong... Kailangan isang over lang. Isang hindi over lang. Multiple. Hindi pwedeng over. Hindi pwedeng tatlo. Hindi pwedeng over to the third power. Hindi. Over lang. Overachiever. Walang masama doon. Kasi syempre, ang ganda naman nga, di ba, na meron kang pangarap, na nagpupursigi ka para matupad yung mga pangarap mo. Bongga yan. Kasi yan naman ang drive, 'di ba, para mas makamit natin yung mga gusto nating makamit. Very good yan, 'di ba? Kaya lang minsan may mga tao talagang hindi natin pwedeng, may mga tao talagang kalma lang tsaka chill lang At masaya na sila doon, 'di ba? At yun yung asawa mo. Ang gusto ko lang tanungin, kulang pa ba, ate? Kasi kung hindi ko, ang sa akin lang, partner, parang nakakapag-aral sa good schools. Hindi lahat nakakapag-aral sa good schools sa mga anak. At all, hindi nakakapag-aral kahit libre pa ang public kasi may mga kaakibat ding expenses yan, 'di ba? So, nakakapag-aral sa good schools, every year nakaka-travel, 'di ba? Tapos may sariling bahay. May komportableng pamumuhay. Komportable yung pamumuhay. Siguro gusto niya pa ng gusto niyang magkaroon ng sarili niyang mundo. Pakilala ko sa mga friends ko. Mayayaman na sila, may sarili silang mundo. Mga tatlo sila mga kaibigan ko may mga sariling mundo. Oo, at hindi sila gumastos na malaki doon. Na-avail nila yun for free. Tatahitahimik lang sila. Ayun, may sarili na silang mundo. Diba? Hindi. Ako sa akin, for now, nakakapagod kasi nga, napapagod ako sa'yo. Alam mo, yun yung parang, yun nga, jumping from one company to another. Kasi gusto mo, laging may growth or laging it may be a good or a bad thing. Ang good thing doon, kasi gusto mo lagi ng growth. Ang bad thing doon, wala ka ng loyalty. So, lagi ka lang hanap, diba? And for me, na mahalaga sa akin yung salitang loyalty, hindi masyado maganda. For others, wala namang problema doon. May mga iba talagang jump from one company to another diba? Yun yung talagang ginagawa nila. Kaya lang parang napapagod kasi ko sa'yo. Parang masyado maraming gusto. Sa ngayon, kung komportable kasi yung, mahirap kasi kapag pinilit mo masyado yung mister mo sa isang bagay na ayaw niyang gawin. Masaya na nga siya dito sa kalmang buhay na meron siya. Yun lang yung sa akin. Baka pwedeng slow down a bit and just savor and enjoy whatever it is that you have. Kasi kung tutuusin, apakabongga na ng mga nararanasan mo. Hindi lahat ng tao nakakaranas ng ganyan. Totoo yun. Siguro to, partner, mga sugat lang talaga to ng ng kabataan natin. Di ba dati, partner? Yung lahat naman sinabi niya, noodles na masabaw, corned beef na may sabaw pala. Yan yung takang-taka kami ni partner. Ay, totoo, wala palang sabaw ang corned beef.
Ginisa lang pala dapat siya. Hindi pala siya sinabawan. Akala namin sinabawan yung corn beef kasi pampadami talaga yung corn beef. Hindi namin alam yung mga ano pa lang pala yun. Sibu-sibuyas lang pala, 'di ba? Ramdam natin hindi kompletong Crayola. Mga na-experience natin yan lahat eh. Pero wala lang ate, mapapagod ka na mapapagod pag sobra-sobra yung paghahangad na hindi mo na nasi-savor o hindi mo na ine-enjoy yung kung ano ang meron ka, which is Agree. in all fairness ate, you are truly blessed. Yes. Diba? Blessing na lahat ng mga meron ka. Actually, para sa akin, yung asawang ang chill, para sa akin, blessing din yun eh. Mahirap din ang asawa na sa halip na sinusuportahan ka, nakikipag-kompetensya. May mga gano'n ang problema nila. Achiever si Mrs., achiever din si Mr. Diba? Ang ending, achieve. Oo, diba? Nagpapalakihan ng kita. Correct, diba? Ayaw papatalo ng isa kasi nga competitive eh. Diba? Very, kumbaga, competent ta. Yes. Ganon, ayaw padadaig ang bawat isa. Actually, alam nyo, may, parehong may good side, pareho ding may downside. Yung ganyang klase ng perspective. Tingnan nyo, magkaiba kayo mag-asawa. Si Mister, ang priority niya ay, di ba, magkaroon ng peace of mind. So it depends on your perspective. There are people who prioritize peace of mind, but there are also people who are prioritizing growth. And in this case, yes, si ikaw ang priority mo yung growth. Lagi may trade-off. So correct. pag ang priority mo dito ay trade-off, lagi kang balisa. Kahit natutulog ka, nag-iisip ka. Correct. Totoo yun ha. Nag-iisip ka kahit natutulog ka, dala-dala mo hanggang panaginip mo. Yung nag-i-enjoy kayo, nagbabakasyon kayo, pero iniisip mo na kagad, ano pa kaya yung mga pwede kong gawin para mas bongga yung bakasyon next time? Yes. Diba? Sa halip na ini-enjoy mo yung pagbe-beach ngayon, nagpapakasunog ka sa dagat, diba? Ini-enjoy mo, papaano kaya kung next time a Caribbean cruise naman or Bahamas, mga ganon? Wala namang masama. Walang masama. If that correct. is your goal. Yun sinasabi natin, kanya-kanya tayo ng perspective. Ang asawa mo, ulitin natin, ang priority niya is peace of mind. Yes. Kaya kontento siya ng ganun eh. Hindi siya naghahangad ng sobra-sobra kumpara sa'yo. Wala din namang masama sa'yo kasi yan yung goal mo eh. Yan yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Yes. Para lang magkaroon kayo ng pagkakasundo, try to meet halfway. 'Di ba? Ano yung pwede niyang gawin at hanggang saan siya pwedeng tumulong sa'yo para hindi mo siya masabihan ng masakit. Correct. Na wala nang ginagawa yung mister ko, ako na lang lagi nagtatrabaho. Di ba mag-set ka rin ng ano na pwede niyang gawin para masatisfy yung expectation mo sa kanya. Katulad ng sinabi mo kanina na hanggang sa gawaing bahay, ikaw pa din. Kaya nga sinabi ko, partner, napapagod ako sa'yo ate. Parang yung utak niya, ang bilis-bilis ng takbo, parang nagmamarathon. Tapos may physical pang gawain which is gawaing bahay. Eto lang, ha? Bigla tuloy ako nagduda. Kung tunay kang nakaluluwag-luwag, edi meron kayong angel. May kasambahay kayo at hindi may na ikaw kayo ng correct, plato. at hindi ka napapagod, girl. Yung mga ganun ba, na parang, ako sa akin, partner, hindi, and also, hindi naman din kasi sa lahat ng pagkakataon, merong opportunity given to a person. So for example, kaya nga sinabi namin yung kanina, 'di ba? May problema ba tayo sa walang growth? May problema ba tayo sa walang pagtaas ng career o yung simpleng pagtaas lang ng sweldo inanunsyo across the board wage increase lang? Kasi hindi po talaga lahat given the opportunity para mag-grow din. Wala may ganun eh. Merong mga magagaling pero dahil wala lang talaga sa kumpanya nila, may ganun eh. Totoo. 'Di ba? Yung mga tao sadyang ganun lang talaga yung gusto nilang mangyari. Gusto ko nasa rank simple and file ako correct. May mga ganun. Ayoko ng leadership roles. Ay, feeling ko, partner, si Mister, nakikita niyang stress ka. So sabi niya, ay, magiging ganyan ako, wag na lang. Dating ganda-ganda niya, tingnan mo, pumangit na. Tingnan mo. Maaga na lotion, sabi ng asawa mo sa'yo. Naku, ayoko malosyang, sabi ni Kuya. Kasi nga, may ganung tao. Priority nila yung peace of mind. Ikaw, partner, ano ka? It's always on top of my priority. Ang alin? Ang pagkakaroon ng peace of mind. Diba? At kung ano mang paraan yung pagkakaroon ng peace of mind, kanya-kanya din yan, diba? Iba-iba din. Mali mo kay Lerma, ang peace of mind niya talaga growth.
Diba? Pwede rin. Pwede rin, may mga or ganun pwede rin yung satisfaction yung hinahanap niya eh. Hindi ako naniniwala may peace of mind kapag balisa kang tao. Kapag ka ganyan na nakakapagod. Totoo, wala kang... Ramdam mo ba, partner? May maaaring hindi ka kasi hindi ka nasasatisfy sa nangyayari sa buhay mo. That's why you're craving for more. Yes. So, yun yung sinasabi ko kanina, partner, na hindi mo na ini-enjoy. Parang hangad. Yun nga, parang it's both a good thing and a bad thing. Good naman Correct. yun eh. Kasi syempre, tingnan mo, dahil dyan, di ba, hindi lang basta ginisa yung corn beef nyo, kahit tuyo, di ba? Saka mamahaling corn beef, Oo, correct. Di ba, yayamanin. Di ba, yung may disusi yung masarap pagbubukas. correct, na corn beef. Ganun na. Kumbaga, achieve naman na. Kaya lang, kakahangad kasi ng so much, you forget na yung mga blessings ngayon, kailangan ko ring ipagpasalamat, i-enjoy. At diba? yun yung trade-off na sinasabi natin. Again, walang masama. Depende yan sa goal mo kasi. Kung gusto mo talagang magkaroon ng napakaraming bagay sa mundong ito, katuparan ito ng pangarap mo, then you have to work hard for it. At yan ang gagawin mo. Magsipag ng magsipag, magtrabaho na magtrabaho, you chase promotions, find more opportunities. Pero yun nga, ang trade-off na ito, itong feeling niya ngayon. yes, yung nararamdaman mo ngayon, yung sitwasyon mo ngayon na parang in a way hindi ka rin masaya kasi nakikita mo lang yung ginagawa mo, hindi mo nakikita yung ginagawa ng asawa mo. Para sa kanya, ito yung gusto kong buhay eh. Tama. Ikaw na rin ang nagsabi, kontento yung asawa ko ng ganoon. Yes. Diba? And ang nakikita ko lang talaga dito, bottom line dito is respect. Paano kayo mag-jive or mag-meet halfway para maintindihan yung goals ng isa't isa. Yes. Kung hanggang, hindi naman hanggang doon, kung yun ang goal ng asawa mo, na okay naman ako, may trabaho ako, kumakain ako ng sapat, nakatira ako sa komportableng bahay, nasusustain ko yung pangangailangan ko, and kontento na ako sa ganitong klase ng lifestyle, you have to respect that. Tapos, in the same way, na hindi, gusto ko pa magtrabaho, gusto ko kasi 5 kotse natin eh. Diba? Gusto ko tayo, marami tayong properties, may apartment tayo, may condo tayo, din nirerespeto niya rin yun. Pero walang bilangan, walang sisihan kasi kanya-kanya kayo ng goal. At walang pataasan ng ihi. Oh. Kailangan pa bang i-memorize mahirap yun? ACS Manufacturing Corporation. Tama ka dun sa sinabi mong walang bilangan. Kasi kapag may mga bilangan ng nagaganap, yan na, dyan na nag-uumpisa yung, palibhasa ako naman dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng magandang bahay. Ako naman ang dahilan kung bakit tayo nakakapagbakasyon. Yan na yung mga ganun. Hindi, dapat nga, mag-asawa, jive-jive lang, ganun. Totoo yun. Yung achievement mo, achievement din ng asawa mo. Tama yung sinabi ni partner eh. Yung alam mo yung ugali, yung perspective na meron ang asawa mo o yung mister mo, achievement mo yun eh. 'Di ba? And ipagpasalamat mo yun kasi nagkaroon ka ng ganyang klase ng asawa. Ikaw yung competitive, siya saktuhan lang. Hindi masyadong kasing competitive mo, pero kontento. Mahahawa ka sa ganong klase ng behavior eh. Hindi naman kontento nang wala eh. Kontento siya na meron. Living a comfortable life. Yun yung gusto niya. Yun yung gusto niya. Pag nakita mo yung ganong klase ng mindset, ay ang sarap naman pala. 'Di ba? Hindi masyadong nakaka-stress. Hindi masyadong nakaka-haggard. Tingnan mo, pag natutulog siya himbing na himbing, ikaw hindi. Correct, ikaw hindi. Diba? Alam mo kaya ang ramdam ko kay ate, parang napapagod ako sa kanya. Iniisip ko pa lang yung mga eksena niya sa buhay, parang nakakapagod. Wala lang, can you just try to just savor the moment? Pause, relax, or maybe stop. Yes, ganun. And there's nothing wrong. Hindi masama yun. Siguro, baka lang hindi pa dumadating kay Lerma yung time na she wants to slow down. Pero feeling ko eventually, lahat tayo dadating dun eh. Kasi lahat tayo mag-retire. Correct. Lahat tayo parang marirealize natin, kailangan ko palang mag-slow down. Or mapapagod ka sa kakakarera. May ganun na parang ayoko na lang, gusto ko lang ng chill na buhay. Kasi, parang ganun. Ang dami mo palang na-miss na small things that are also important. Yes, mga ganun. Feeling ko lang hindi pa lang siya dumating doon. Kumbaga nandun talaga siya sa focus ka sa goal. Oo, competitive talaga si ate. Baka meron siyang partner, meron siyang goal na
amount na gustong ipunin, 'di ba? Mga ganun. Again, iba-iba tayo ng perspective. Kakampihan ka, Lerma, ng mga taong kagaya mo ng mindset. Na talagang reaching for goals. So, kakampihan ka nila. Tama yan. Magporsige ka sa buhay. Bawal ang tamad. Kailangan mo magsipag. Tama naman yon. Sinasabi lang natin, kung ako yung tatanungin mo din, or kung kami yung tatanungin mo, ako, minsan talaga, di ba, yung totoo yung sinasabi na that yung happiness can be found in the details. Small details. Correct. Minsan mamimiss mo yun sa sobrang competitive mo. Ano yung mga small details? Hindi mo napansin, ang ganda pala ng bulaklak sa terrace ninyo. Mga ganun. Tumubo na pala yung cactus na binilimod mula sa huling outing ninyo, di ba? Ang sarap pala magpamassage minsan. Mga ganon. Tsaka yung ano lang, may satisfaction doon, may happiness correct, sa mga ganung bagay. Yung humilata ng kasama yung mga anak. Nang wala namang hindi namang kailangang actual na nag-outing, 'di ba? Yung mga ganong mga sinasabi nating small details. Correct. Yung pag-attend mo minsan, for example, ng event ng anak mo sa school, sa sobrang busy mo, lagi mong pinapakisuyuan yung asawa mo, ikaw na. Total, hindi ka naman busy ako. Madami akong commitment, madami akong responsibilities. Ikaw na muna ang mag-attend sa school event ng anak natin. Minsan, try mo mag-attend. Ma-appreciate mo yung ganap ng anak mo sa school. Correct. And pag na-miss mo yun, wala na. Tapos na. Tapos na yun. Minsan lang magiging kindergarten yung anak mo. Minsan lang siya nag-perform. First time umakyat ng stage. Hindi na siya aakyat ulit ng kindergarten. On the same stage. And the same performance. Kasi hindi na siya kindergarten next year. At saka, partner, sa buong school life nung bata, 'di ba? Sa buong school life ng bata, ilang beses lang yung may ganong klaseng ceremony na moving up. Correct. 'Di ba? So kinder, grade 6 senior high. Junior high ba o senior high? Senior high na. Bahala na kayo. Hindi ko na rin alam basta high school. Basta ganun, high school and then college. So isipin mo sa entire 20 to 21 years ng Junakis mo, 3 beses lang yung merong moving up ceremony, merong rites, merong may ganap na ganon. Tapos hindi mo pa ma-attendan. Papaano? Busy kang isipin kung papaano palalong magbigay sa kanila. Which is, ulitin natin, parang maiisip natin, mali ba yun? Di naman. Hindi namin sinasabing mali. Hindi naman, di ba? Parang tama yan, yun nga lang sinasabi natin, may downside, di ba? Minsan kailangan mong tingnan. Bakit namin sinasabi to? Kasi once in our lives, na-experience na rin namin yan, nagigil kami sa pera. There was even a... Bakit? Hanggang ngayon ba hindi ka na magigil? Ako gusto ko pa rin. Yung iba galit sa sobrang gigil, galit sa pera. Di ba? May ganun tao. Once in our lives, nagkaroon kami ng hosting. Talaga tinanggap namin lahat. Pagod na pagod kami hanggang New Year's Eve tinanggap namin 'yon. Nagpuputukan dito sa Mimoa kasi kami nag-countdown. New Year's countdown. Na-realize ko pag uwi ko ng bahay, tahimik na lahat. Yung nilutong sopas ng nanay namin, ng mga kasama namin sa bahay, yung masarap na